Ang kwentong ito ay umiikot sa isang talunan na hindi lamang mahina, kundi talagang walang-wala. Mahilig ang mga bully na mang-alipin sa kanya. At ang mayamang babae na gusto niya ay galit sa kanya na parang wala ng iba. Talagang kinamumuhian siya dahil sa pagiging ekonomikal na hindi nakikita. Pero lahat yun ay nagbago isang araw nang may unknown na virus na nagsimulang gawing mga laman-eating zombie ang mga tao. Sa hindi nagtagal, ang buong mundo ay naging isang post-apocalyptic na playground kung saan kailangan mong mabuhay mag-isa. Wala nang halaga kung gaano karaming pera mayroon ka, papel na lang ito sa desoladong mundong ito. At sa swerte, ang parehong babae, si Yana, na dati ay mahilig sa pagyurak sa ating kawawang lalaki, ngayon ay desperadong gustong makasama siya. Para lang masiguro na siya ay makakaligtas. Pero bago tayo lumundag sa kwento, balikan muna natin ang simula para sa mas mabuting konteksto. Isang karaniwang umaga ng tag-init. Sa loob ng isa sa mga silid ng apartment nakatira ang ating bida, si Manjon. Mukhang nag-enjoy si bro kagabi sa paglalaro, nandoon pa ang computer niya. Sa kasalukuyan, mahimbing siyang natutulog, pero ang payapang tulog niya ay agad na naabala ng matinis na tunog ng alarma ng telepono. Siyempre, tulad ng marami sa atin, nakakainis ang tunog ng alarma. Pinipilit niyang kuhanin ang telepono at patayin ang nakakainis na bagay na yon. Dahil may pasok siya, pinipilit niyang bumangon mula sa kama. Nang maglakad siya papunta sa kusina, nakita niya ang isang tala mula sa kanyang nanay sa ref, sinasabi sa kanya na mag-isa na lang siya ngayon dahil umalis na siya patungong trabaho. Hindi nagtagal, nagsuot siya ng kanyang uniforme at lumabas mula sa madilim na apartment. Habang nasa murang lugar siya, hindi niya maiwasang tumitig sa marangyang skyscraper sa tapat niya. Para bang naiinggit siya sa mga batang nakatira doon. Habang siya ay nakadapos sa mga slums, nalulumbay sa kanyang masalimuot na buhay, pero ang pagreklamo tungkol sa buhay ay hindi naman mapapagan ang kanyang mga problema. Kaya nagsimula siyang maglakad patungo sa kanyang paaralan. Ang paaralang tinutukoy ay Siangan High School. Mukhang hindi rin mas madali ang buhay sa paaralan para sa kanya. Siyempre, mayroon ang klasikong mga bully na pinipili lang siya ng walang dahilan. Masaya sila habang naghihirap si Manjon sa sahig. Leader ng grupo si Park Sangbin, 18 taong gulang, 2nd taon, klase 3. Habang patuloy si Sangbin na nangaasar sa aming bata, may isang boses na pumutol sa hangin, na nagpatigil kay Sangbin. Isa siyang babae, kasama ang kanyang mga kasamahan. Wala siyang interes sa mga batang kalokohan ni Sangbin. Palagi siyang nangbubuli ng mga taong mas mahina sa kanya. Hindi naman niya gusto si Manjon. Nakikita niya rin itong kakilakilabot. Pero sa tingin niya ay pinapahina ni Sangbin ang imahe ng paaralan gamit ang kanyang mga bobo at gawi. Siya ay si Hanyina, 18 taong gulang, at siya ay nasa klase 2, seksyon 3. Mabilis na nakikipagkaibigan si Sangbin kay Manjon, parang matagal na silang magkaibigan. Para sa kanya, si Manjon ay parang mascot ng klase, kaya't hindi naman malaking bagay na mag-enjoy kasama siya. Nananatiling tama ang punto ni Hina. Nagdudulot siya ng hindi kinakailangang gulo sa mga pasilyo, sinisira ang asal ng paaralan. Kung gusto ni Sangbin na maglaro, maaari niyang gawin ito sa labas ng paaralan. Itinuro ni Sangbin na marahil siya ang may pinakamasamang opinyon kay Manjon, pero ngayon ay nagtuturo siya tungkol sa tama. Pinagtanggol ni Hina ang sarili, pinapaalala sa kanya na kahit na maaari niyang isipin na pangit si Manjon, hindi naman siya nananakit sa kanya, hindi katulad ni Sangbin. Nalaman namin na magkasamang estudyante si Hina at Manjon at magkakilala na sila. Iba mula pa noong middle school, katulad ng pagkakakilala ni Manjon kay Sangbin. Nagpatuloy, nag-imbita si Sangbin kay Hina na sumama dahil makikita siya ng isang bagong kaibigan ngayon. Pero matigas na tumanggi si Hina, hindi nakakalimutang nangyari ang huli nilang paglabas. Sa katunayan, noong huli silang nagkasama, sa semi-basement apartment ni Manjon yun. Mabaho, magulo, at talagang mukhang mahirap. Kaya, walang paraan na pupunta siya doon muli. Ang dahilan kung bakit mataas ang mga pamantayan ng prinsesang ito ay kasi siya ay nakatira sa mamahaling apartment complex na tinutukan ng ating batang lalaki kanina, ang parehong gusali na nakikita mula sa kanyang lugar. Ang mga magulang niya ay isang direktor ng ospital at isang propesyonal, nangangahulugang siya ay ipinanganak na may isang ginto ang kutsara sa kanyang bibig.
Lagi siyang nagpo-post ng mga bagong larawan sa social media at halos lahat sa paaralan ay tagahanga niya. Para sa dagdag, lagi siyang nangunguna sa kanyang mga klase, hindi lang sa hitsura kundi pati sa akademya. May mga bulong-bulungan na lilipat siya sa US sa susunod na taon para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mukhang siya ang perpektong tao na literal na walang hadlang sa kanyang buhay, pero mayroon siyang isang malaking problema na hindi niya maayos. Talagang ayaw na ayaw niya ang mga mahihina at walang pera na lalaki, at hulaan mo kung sino ang tumutugma sa description na yon. Oh, si Manjon. Magkaroon tayo ng mabilis na pagbanat sa alaala, upang maunawaan kung saan nagsimula ang lahat. Noong ika-8 baitang, nang magkasama sina Manjon at Yina sa klase, nag-ipon ng lakas ng loob si Bro na kausapin siya. Ngunit siya'y sumagot lang na may tono ng pagdududa at inis. Para sa kanya, isa lang siyang mabahong bata na sumusunod sa kanya tulad ng lamok, at kinamumuhian niya ito. Kahit na pareho ang direksyon ng kanilang mga tahanan, hindi niya kayang maglakad kasama siya. Sinabihan niya siyang kumuha ng ibang ruta para hindi niya maranasan ang amoy nito. Doon ay naging malinaw kay Manjon. Talagang kinasusuklaman siya ng batang ito sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. At tungkol sa mga amoy, napansin niya na palagi siyang mabango. Para sa kanya, tiyak na ito ay ang bango ng kayamanan. Sa karaniwang sitwasyon, pagkatapos mapahiya at mapatigil, karamihan sa mga tao ay magsisimulang magalit sa taong gumawa nito. Pero ang damdamin ni Manjon sa kanya ay hindi nagbago. Loyal siya hanggang sa kahinaan. Lagi siyang nakaupo sa tabi niya, kahit na patuloy siyang nanghahamak at nagpapakababa sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga pang-aasar. Taon-taon, parehong paaralan, parehong klase, parehong 100 na pag-ibig. Kahit sa kanyang patuloy na pagyaw, hindi siya sumuko. Sa ilang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, tanging isang baliw ang magmamahal sa isang batang babae na humihiya sa kanila sa bawat pagkakataon. Pero ito na ang buhay ni Manjon. Nahihirapang pisikal dahil kay Sungbin, emotionally tortured by Yina. Welcome to the life of a certified pathetic loser. Later, nakhanging out si Manjon kasama ang dalawang kaibigan niya, at pareho lang silang nagkukwentuhan tungkol sa pagiging otaku. Ang mataba, lalo na, ay tila sobrang abala sa anime, habang ang payat na nasa tabi niya, si Bae Suno, ay hindi talaga nakakasabay sa anime scene. Samantala, nakaupo lang si Manjon doon sa katahimikan, parang isang background NPC na nagmamasid sa sarili niyang negosyo. Hayaan mong ipakilala ang dalawang ito. Ang payat ay si Bae Suno, 18 taong gulang, at ang mataba ay si Byungjun, ay kapareho din ng edad. Si Suno at Byungjun ay nasa ibang klase kumpara kay Manjon, pero sila lang ang mga kaibigan na talagang may katulad na personalidad sa kanya. Ang tanging kaibahan ay hindi sila ang pinabayaan, hindi tulad ni Manjon. At si Bro ay talagang naiinggit sa kanila. Ang tanging paliwanag na naiisip niya ay swerte lang sila. Habang siya ang nakakaranas ng lahat ng kahirapan na mayaalok ng mundong ito, nahinto ang kanyang pag-iisip nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung interesado siyang pumunta sa isang concert ng Lumina. Kung gusto niya, bibili sila ng dagdag na tiket. Ang modelo sa telepono ay mukhang hot, pero si Manjon, wala nang pakialam sa mga ganung bagay. Kung magiging totoo siya, nawala na ang huli niyang interes sa mga idolo. Siyempre, akala ng mga kaibigan niya ay nawawalan siya ng pagkakataon. Ngayon na naisip nila ito, nagsimula na silang mapansin na si Manjon ay mukhang isang naglalakad na bangkay kamakailan. Habang naglalakad sila palabas, hindi nila maiwasang magbigay ng ilang makukulay na komentaryo tungkol sa pagka-depress ni Manjon nang walang dahilan. Sa klase, gusto lang ni Manjon na matapos ang araw para makaalis sa miserable niyang buhay. Tapos, nadinig niya si Sehyangbin at ang kanyang grupo na nag-uusap tungkol sa isang random na tao na umiinat nang sila'y sinubukan siyang istorbohin. Mukhang nakakatakot ang tao, pero sigurado ang mga lalaki na si Sehyangbin. Madali siyang mapapadapa. Mukhang naglalakbay ang taong ito mula Hilagang Korea papuntang Timog Korea. Pinagtatawanan siya dahil iniwan ang kanyang mga magulang at tumakas para iligtas ang sarili. Habang nag-uusap sila, dumating si Kang Hakhul, ang sinasaktan nila, at narinig ang kanilang usapan. At syempre, hindi siya papayag na bastyusan sila. Nasaktan ang ego ni Sehyangbin nang titigan siya ni Hakhul na parang wala siyang halaga, kaya hinawakan siya ni Sehyangbin sa kwelyo.
Pero hindi nag-react ang Sigma sa agresibong galaw na ito. Simple lang ang sinabi niya na huwag mang bastos ng iba nang hindi inaasahan ang mga kahihinatnan. Ayaw bitawan ni Sehyungbin ang kanyang pagkakahawak, pero bago pa man lumala ang sitwasyon, ang mga alalay niya ay pumasok upang kalmeyan siya. Sa wakas, pinakawalan ni Sehyungbin si Hakhul, pero hindi bago nagbanta sa buhay nito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo lang si Manjan sa likuran na nag-iisip kung kailan siya makakaalis sa impyernong paaralang ito. Pagkatapos ng klase, naglalakad si Manjan pauwi, ang isip niya ay puno ng iba't ibang mga iniisip. Seryoso siyang nag-iisip na mag-quit sa paaralan. Para sa kanya, ito na lang ang tanging opsyon upang makawala sa miserable na buhay na ito. Tiniyak na niya ito, wala nang atrasan ngayon. Dito na nagtagpo sina Sehyungbin at ang mga kasama nito. Talagang masaya silang makita siya. Gusto ni Sehyungbin ng ilang mga sigarilyo at sinabihan ang aming bata na humingi ng tulong sa isang babae dyan para bilhan sila mula sa convenience store. Sa wakas, mga menor de edad sila at hindi makabili para sa kanilang sarili. Alam ni Manjan na ito ay isa na namang paraan ni Sehyungbin para saktan siya, at nakakainis na. Imbes na tiisin ito, hindi na lang siya nagpapansin at nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Naiinis si Sehyungbin na hindi siya pinapansin ni Manjan, kaya tulad ng inaasahan, pinagtutulungan siya ng mga kasama niya at binugbog si Manjan at inihagis siya sa isang abandonadong construction site. Hawak ni Sehyungbin ang isang brick na ginamit niya upang salpukin ang ulo ni Manjan ng paulit-ulit. Umaasa sila na ang pagbubugbog na ito ay magtuturo sa kanya kung paano sumunod. Pero sapat na si Manjan. Sa kanyang sirang at talunang boses, sinasabi niya kay Sehyungbin na patayin na lang siya. Nawala na siya ng pag-asa na mabuhay. Ang mamatay ay tila tanging paraan na makaalpas. Sa isang dahilan, talagang nakakainis ang sagot na yun kay Sehyungbin. Mas lalo siyang nagalit at pinagsisipa ang lalaki ulit. Bago umalis, ang salbaheng yun ay nagbigay ng isang huling banta. Kung susubukan ni Manjan na magpakamatay at banggitin sila sa kanyang suicide note, nangangako siyang hahanapin ang kanyang ina at papatayin siya agad. Sa puntong yun, iniwan nila si Manjan na nag-iisa sa construction site, wasak at bagbog. Dumarating ang bukang liwayway habang naglalakad si Manjan pauwi pagkatapos ng lahat ng yun. Ang tanging nasa isip niya ay gusto niya na lang na matapos ang mundo. Bukas, pero alam niyang hindi mangyayari yun. Kaya, ang pinakamahusay na opsyon niya ay umakyat sa tuktok ng mamahaling apartment complex na matagal na niyang pinagmamasdan at tumalon. Matatapos na ang lahat sa loob ng ilang minuto. Sa planong ito, nagsimula siyang magtungo sa complex, handang tapusin ang lahat. Dito siya nakatagpo kay Yina, ang batang pinakaayaw sa kanya. Naiinis siya sa presensya niya at humihingi ng paliwanag kung bakit siya naglalakad-lakad dito sa lugar na ito na hindi man lang kanya. Nakita ang mga sugat niya, sigurado siyang hindi siya narito para maghatid ng kahit ano. Sa halip, mukhang nandito siya para gumawa ng nakawan. Siyempre, pinapaalala niya sa kanya kung gaano siya kaawa-awa. Siya, ito ang dahilan kung bakit siya pumunta. Para tapusin na ang lahat, isang beses at para sa lahat, ang babae, sa kabilang banda, nagsimula ng tanungin ang kanyang bruised na mukha, nagtataka kung may nanakit sa kanya. Talagang galit siya na hindi siya lumalaban para sa sarili niya at lagi na lang niyang tinatanggap ang mga sabog na parang asong ulol siya. Nagbigay siya ng rant ng matagal at sa wakas, ang tao ko ay umiikot at naglakad sa kabaligtaran ng gusali. Ang mayabang na babaeng yun ay patuloy na nagrereklamo kung paano siya binibigyan ng malamig na balikat. Pero sa huli, sumuko siya at nagpasya na ipagpapatuloy ang pag-uusap na ito bukas. Kalaunan, bumalik si Manjan sa kanyang mabahong at masikip na apartment. Para makabawi ng konti, sinisindihan niya ang kanyang PC at isinuot ang mga headphone niya para maglaro ng video games. Nang balik-tanawin ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang hindi naman siya nagkakamali. Talagang karapat-dapat siya sa lahat ng sama ng loob na ibinigay niya. Kaya naman ayaw na niyang bumalik sa paaralan. Tulad ng sabi, hindi na siya babalik. Mula bukas, plano niyang makahanap ng trabaho at tulungan ang kanyang nanay sa mga gastusin sa bahay. Pumapasok ang gabi at si Manjan ay patuloy na naglalaro laban sa mga kalaban sa kanyang FPS game, pinapatumba ang mga alo ng zombies. Bigla, sinasabi ng kanyang mga kaibigan sa live chat na tapos na sila maglaro at aalis na. Na walang katuturan para kay Manjan.
Sa katunayan, alas 10 pa lang, may oras pa siyang mga 2 oras bago maghating gabi. Dito naalala ng kanyang mga kaibigan ang agarang balita tungkol sa paglaya. Ang mundo sa labas ay nasa kagulo ngayon. At kasabay nito, narinig ni Manjan ang ingay sa labas. Tumayo siya at maingat na lumapit sa pintuan nang may isang tao na patuloy na kumakatok. Bago ito buksan, tiningnan niya ang butas ng mata. Mukhang isa sa kanyang mga kapitbahay sa itaas, humihingi sa kanya na buksan ang pinto gamit ang nanginginig na tinig. Nang marinig yun, inisip ni Manjan na lasing na naman ang lalaki. Pero hindi niya alam na ang taong yun ay hindi na ang kanyang lasing na kapitbahay. Ginawa niya ang pagkakamali na buksan ang gate. Ang unang napansin niya ay dugo sa katawan ng lalaki na may malaking sugatang napunit sa kanyang tiyan. Kahit na noon, iniisip ni Manjan na ang lalaking ito ay tiyak na nasugatan ng seryoso at iniisip niyang tumawag ng emergency services. Pero pagkatapos ay naglabas ang zombified na tao ng isang nakakatakot na sigaw bago siya umatake kay Manjan. Pareho silang bumagsak, ang zombie sa ibabaw niya. Sa wakas ay sinipa siya ni Manjan nang malaman niyang wala na sa katinuan ang lalaki. Siya'y nagmamadaling umatras at isinara ang pinto. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis, mabigat ang paghinga, at nanginginig ang kanyang mga binti ng labis. Walang paraan na ang psycho ay isa lamang sa kanyang karaniwang kapitbahay. Kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag ng pulis, pero walang nakakonekta. Doon niya napansin ang lahat ng mga alerto ng emerhensya sa kanyang screen. Sinasabi nilang may mga hindi kilalang atake na nangyayari sa Seoul at iba pang hindi tinukoy na lugar. Bawat isa ay pinapayuhan na manatili sa loob para sa kaligtasan. Pagkatapos ay narinig niya ang kaguluhan sa labas ng kanyang basement na apartment. Binuksan niya ang bintana ng sapat lang para sumilip. Ang nakita niya ay kabaligtaran ng langit. Ang mga tao ay literal na nag-aaway. Nakita pa niya ang kanyang kapitbahay na nasa labas, naglalakad sa kalye at nagdudulot ng kaguluhan. Doon siya biglang nag-alala tungkol sa kanyang nanay at sinubukan siyang tawagan. Pero tila walang koneksyon. Pamatak ang gabi at pinatay ni Manjan ang mga ilaw ng apartment at umupo siya sa isang sulok. Sa ilalim ng kanyang kumot, sinusubukan niyang kumonekta sa anumang network, pero walang nangyayari. Walang signal, walang update. Binate niya ang TV para makakuha ng sagot sa gulong sitwasyong ito. Ang anchor ng balita ay nagsasalita tungkol sa sunod-sunod na brutal na pagpatay na isinagawa ng mga hindi kilalang sibilyan sa buong bansa. Tinatawag ito ng gobyerno na isang akto ng walang katuturang terorismo at sinasabing iniimbestigahan nila ang dahilan at kung sino ang may pananagutan dito. Pero walang tunay na detalye ang lumabas. Pinap-urging ng anchor ang lahat na manatili sa loob. Isara ang mga pinto at ayusin ang mga bintana. Iwasan ang lahat ng ugnayan sa labas ng mundo. Ang susunod na update ay lumabas din, na nagbubunyag na nahulog na rin ang Busan. Mga katulad na marahas na insidente ang naiulat hindi lamang sa Seoul, Busan, at Incheon, kundi pati na rin sa maliliit na bayan. Nagpapadala ng pulis at mga puwersa ng militar, ngunit parang wala na sa kontrol ang sitwasyon. Pakiramdam ni Manjan ay lubos siyang nawawalan ng pag-asa, tinamaan ng sunod-sunod na nakakatakot na balita. Napaka-stunned niya na parabang nananaginip siya. Parang isang nakalulungkot na bangungot na hindi siya magising. Dahil base sa narinig niya, mukhang bumagsak na ang mundo sa mga zombie. Pero ang mga bagay na yun ay nangyayari lamang sa mga laro at pelikula, at masyadong katawa-tawa para maging totoo. At gayunpaman, lahat ng nakita niya hanggang ngayon ay tama. Gusto niya ng mga sagot, at ang maupo sa madilim na apartment na ito ay hindi makakapagbigay sa kanya ng kahit anong progreso. Nagpasya siyang lumabas upang isara ang pinto ng gusali ng maayos sa likod niya. Pero bago niya ito buksan, sumilip siya sa butas ng pinto para siguraduhin na walang mga zombie na nagkukubli. Nang malinaw na ang paligid, bahagya niyang binuksan ang pinto at lumabas. Habang umaakyat siya sa mga hagdang balay patungo sa sahig na lupa, nakakabulag na tahimik. Nang makarating siya sa pangunahing pinto ng gusali, sumilip siya at nakakita ng isang zombie na naglalakad sa kalye. Agad niyang isinara ang pinto at nilock ang bawat bolt. Ang susunod na misyon niya ay tingnan kung may mga nakaligtas sa itaas. Pero dahil sa sobrang katahimikan ng lahat, parang wala ng tao roon. Sa ngayon, pinili niyang huwag ipagsapalaran yun. Maghihintay na lang siya hanggang umaga.
Kanbinsido siyang darating din ng pulis o militar para iligtas sila. Binuhay niyang muli ang TV, umaasang may mga balita. Pero bago pa man may makabuluhang lumabas, namatay ang broadcast. Walang ibang magawa, humiga siya para subukang matulog. Pero sa lahat ng nangyayari, tila hindi siya makatulog. Higit sa lahat, may hindi komportableng pakiramdam na lumalcrawl sa kanya. Kahapon lang, gusto na niyang wakasan ang buhay niya dahil sobrang tindi ng pagkamakaawa ng mundo. Nais pa niyang, ang buong mundo ay susunugin. At ngayon, parang totoo na ang hiling na yon. Pero hindi ibig sabihin na naging mas madali ang buhay niya. Sa katunayan, ngayon ay nahihirapan na siyang manatiling buhay. Wala na siyang kailangang isipin ng mabuti upang mapagtanto na walang nagbago. Impyerno na noon, impyerno pa rin ngayon. Kaya ang lahat ng mga zombie at ang mga bagay tungkol sa katapusan ng mundo ay hindi siya natatakot. Dahil sa totoo lang, siya ay kasing miserable na ng isang tao na kaya. Dumating ang umaga. Ang mga kalye ay puno ng basura at nahaharang ng mga abandonang sasakyan, at ang mga zombie ay naglalakad sa lahat ng dako. Sa wakas ay binuksan ni Manjan ang pangunahing pintuan at naglakas loob na sumilip sa labas. Ang hangin ay tila mali. Mayroong makapal na amoy ng dugo na metal, naghahangin sa lahat ng bagay. Sobrang nakakapangilabot na isinslam niya ang pinto at nilak ang lahat pabalik. Ang umalis ng walang paghahanda ay tiyak na pagpapakamatay. Pumasok siya sa kusina, at sa kabutihang palad, may sapat siyang nakatabing pagkain. May 4 na pakete ng ramen, 6 na cup noodles, at ilang instant na kanin at hilaw na kanin din. Sapat na pagkain para hindi siya magutom sa loob ng halos 2 linggo. Mayroon siyang 3 bote ng tubig, at salamat, gumagana pa ang gripo. Kahit ang gas ay umaandar pa sa ngayon. Kung maayos niya ang kanyang mga supply, posible siyang makapagtagal ng 1 buwan dito, at dapat sapat na ang oras na yun para may makatagpo sa kanya. Marahil ang isang rescue squad ay makakatulong sa kanya na makaalis ng huli. Sa ngayon, ang pangunahing alalahanin niya ay ang kanyang ina. Dahil hindi siya makakonekta sa network, wala siyang paraan para beripikahin kung ano ang nangyari sa kanya. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay umasa na buhay at maayos ang kanyang ina. Bigla niyang naalala na may 5 tahanan na nakatira sa gusaling ito. Sa isa sa mga yon, may isang college guy na nakatira sa kwarto sa bubong. Naalala niya na ang guy na yun ay totoong playboy, nagdadala ng kanyang girlfriend tuwing Martes para maglibang. Dahil kahapon ay Martes, nangangahulugan yun na ang magkasintahan ay dapat nakasama doon. Nag-ipon si Manjan ng kanyang tapang at sa wakas ay nagsimula ng umakyat sa mga palapag sa itaas niya. Sa daan, tinitingnan niya ang bawat apartment sa bawat palapag, ngunit tila walang tao roon. Ang natitirang apartment ay yun na lang sa bubong. Habang siya ay umaakyat, umaasa siyang matagpuan ang mag-asawa na buhay at maayos. Nakakabaliw, nakabukas ang pinto ng bubong. Pagdating niya sa bubong, napansin niyang nakabukas din ang silid kung saan nakatira ang college guy. Kaya naman, pumasok siya. Ngunit ang nakita niya roon ay isang bagay na sana hindi niya nakita. Sa kabilang panig ng silid, patay na ang babae. Habang ang college guy ay naging isa sa mga zombie na sabik sa laman. Pero buti na lang, hindi nakatingin si Manjan sa katawan dahil nasa kanyang blind spot ito. Ang tanging nakikita niya sa harap niya ay napakaraming dugo na sapat na para magpahinto sa kanyang mga paa. Agad niyang itinapon ang plano niyang galugarin pa ang apartment. At nang tahimik siyang sumubok na umatras, aksidenteng natambi niya ang paso ng halaman na nakakuha ng atensyon ng zombie. Nang marinig ang mga maingay na ungol mula sa loob, si Manjan ay nagsimulang tumakbo ng kasing bilis ng cheetah. Pero ang kanyang mahihina at magulong hakbang ay nagdulot ng pagkadapa niya. Lumabas ang zombie mula sa kanyang kwarto at agad na tumalon sa ating batang lalaki. Matalinong ginamit ni Manjan ang momentum ng zombie laban sa kanya. Basta siya ay yumuko, hinayaan ang zombie na lumampas sa kanyang ulo, at itinulak ang halimaw, na nagdulot sa kanyang mahulog mula sa bubong. Ang tanawin ay sapat upang makuha ang kanyang hininga ng saglit. Siya ay biglang napaluhod na parang wala ng lakas. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pabalik matapos isara ang pinto sa likod niya, at saka niya isinara ang sarili sa kanyang apartment. Hindi pa rin siya nakaka-get over sa karanasang yun na parang buhay at kamatayan kasama ang halimaw. Hindi pa rin niya matanggap na ang college guy sa bubong,
na nakikita niyang pag-asa, ay isa na ngayon sa mga walang kalamangan na patay. At mas nakasasakit pa sa kanya ay ang katotohanan na literal niyang itinulak ito mula sa pinakamataas na palapag, na nagdala sa kanyang kamatayan. Pero sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili na hindi ito kasalanan niya. Ang ginawa niya ay isang pagtatanggol sa sarili. Siya ang college guy na umatake. Siya muna. Dumating na naman ang isang gabi, at tulad ng huli, napipilitang gumugol si Manjan ng oras sa madilim na apartment sa basement. Tahimik lang siyang nakaupo, ang pagkaselang ng pagkamatay ng college guy ay unti-unting sumisira sa kanya. Tumayo siya ulit at nagtungo sa labas sa kalye, umaasang makita ulit ang college guy. Sa harap niya ay isang zombie. Nang umikot ang zombie upang harapin siya, napansin niya ang sira na leeg ng college guy na nakabitin sa kanang balikat nito. Nang makita ito, ramdam ni Manjan ang parehong ginhawa at takot. Ginhawa dahil buhay ang senior niya. Pero ang nagpapalakas ng kanyang takot ay ang katotohanan na ang batang ito sa kanyang harapan ay hindi na tao. Pinasisiyahan niya ang kanyang nakatatanda sa loob at isinara ang pinto sa likod niya. Itinuturo ng pagkikita na ito sa kanya na ang mga taong ito ay wala nang iba kundi mga zombie ngayon. Dumating ang susunod na araw, na naging ikatlong araw simula nang mangyari ang apokalipsis. Naghanda siya ng pagkain sa hotpot mag-isa. Sa totoo lang, sinusubukan niyang ubusin ang pagkain na nangangailangan ng karagdagang pagluluto. Nais niyang umasa dito habang may gas pa, upang pagkatapos ay magamit ang mga packaged na pagkain. May isang naiwan na isip na nakadikit sa kanyang isipan, na hindi siya dapat nag-aaksaya ng oras na naghihintay para sa tulong na dumating. Kung maubos ang pagkain bago yun mangyari, siya ay mapapahamak. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa na ang buong gusali ngayon ay walang mga zombie. Isa na lang yun, ang college guy sa bubong, pero wala na siya sa gusali ngayon. Upang makuha ang atensyon ng mga rescue team o anumang nakaligtas, naisip niyang magsindi ng apoy sa bubong. Higit pa rito, iniisip niyang umalis na sa apartment building na ito. Tapos na niyang talikuran ang kanyang buhay, ilang araw na ang nakalipas, kaya kahit mamatay siya sa labas, hindi na ito mahalaga. Hindi na rin siya natatakot sa mga taong parang zombie. Bigla, nagsimula ang kanyang telepono, na ang tawag na parang milagro. Ang kanyang ina pala ang tumatawag, kaya't hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsagot. Mabilis na nagtanong ang kanyang nag-aalala na ina tungkol sa kanyang kalagayan. Agad siyang nagbigay ng kapanatagan na nasa loob siya ng bahay nag-iisa sa ngayon at tinanong siya tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ipinahayag niya na nakatagpo siya ng mga sundalo habang nag-e-evacuate noong nakaraang araw at kasalukuyang nasa silungan sa Shangnam. Panyanatag niya siya na huwag mag-alala tungkol sa kanya at iminungkahi na manatili siya sa loob ng kanyang bahay. Nangako siyang hihilingin sa rescue team na kunin siya mula roon. Sa isang maliit na usapan, natapos ang kanilang komunikasyon nang mawala muli ang signal ng telepono. Gayunpaman, si Manjan ay masaya na marinig ang boses ng kanyang ina, na maliwanag na senyales na siya ay buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe. Mga kaibigan niyang otako ang mga ito, at dahil nakakapagpadala sila ng text, ibig sabihin ay buhay pa sila sa kanilang mga crib. Mukhang masyado lang silang komportable kung saan man sila, kung hindi ay hindi sila magbibiruan sa gitna ng gulo na ito. Ang dalawa niyang kaibigan ay mas malapit sa isa't isa, kaya sigurado si Manjan na nagtutulungan sila sa sitwasyong ito. Kabilang ang dalawa niyang kaibigan, nakumpirma lamang niyang buhay ang kanyang ina. May isa pang tao na nais niyang malaman kung buhay pa, at iyon ay syempre Han Yina, yung babae na palaging bumibur sa kanya. Sa lahat ng mga tao na kilala niya, siya ang pinakamalapit sa bahay niya, pero hindi sigurado si Manjan kung babalik pa siya sa lugar niya dahil sa sobrang hindi niya gusto ang bahay niya noong huli siyang bumisita. Nag-flashback tayo sa nakaraan nang nag-e-enjoy si Songbin kasama ang mga kasama niya sa bahay ni Manjan. Isa sa mga tao ay nag-imbita kay Yina, at nagbibiro sila na hindi siya sinabihan na ang pupuntahan niya ay bahay ni Manjan, na siyang pinakaayaw niya. Nagkakatawanan sila habang si Manjan ay nawawala ng bait, narinig na parating na siya. Sa wakas dumating siya, at nang makita ang masikip na lugar na mukhang basura, siya ay nakatingin siya dito. Literal, nag-aalinlangan siyang tumawid sa hangganan at isawsaw ang kanyang mga paa sa marumi at murang lugar na ito. Sa huli, nagpasya siyang umalis nang hindi man lang nakapasok.
Nakakadiri sa kanya ang amoy ng sigarilyo, ang sahig ay malagkit at mabahong-mabaho. Bukod dito, naiinis siya na hindi man lang sila nag-abala na sabihin sa kanya na ang lugar na kanyang pinupuntahan ay bahay ni Manjon. Kawawa si Manjon na naiwan sa ganap na hindi makapaniwala, nakikita kung gaano siya nadiri sa kanya. Sa mga oras na yun, ang nagpahirap sa kanya ay hindi ang pagpasok ni Park Song-bin at ng kanyang grupo sa kanyang bahay, kundi ang nadir iyan ni Han Yina nang makita ang kanyang lugar. Sa kasalukuyan, habang siya ay nakaupo sa ang upuan ng banyo niya, talagang interesado siyang malaman kung siya ay buhay o hindi. Pero kahit na siya ay naging zombie na, hindi naman ganoon kawasak ang puso ni Manjon. Makikita mo, ang ama ni Manjon ay ang direktor ng ospital, kaya umaasa siya na maaaring alam ng kanyang ama kung aling virus ang nagdulot ng pagsiklab na ito, na ginagawang isa siya sa mga posibleng makahanap ng lunas para sa sakit na ito. Pero sa kabilang banda, hindi siya dapat masyadong mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan kaysa sa sarili niya. Pagkatapos ng lahat, bilang mayamang spoiled brat siya, maaaring nakaligtas na siya. Pero bigla, may pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kabal isang narinig ang boses. Ang boses sa kabila ng pinto ay patuloy na humihiling sa kanya na buksan ang pinto. Sa wakas, nakilala niya ang boses. Si Han Yina pala ang nasa labas ng kanyang apartment. Sa pamamagitan ng bintana, sinusubukan niyang tawagin siya, sinisiguradong hindi siya masyadong maingay. Pero, sa huli, ang kanyang boses ay nagbigay daan sa mga zombie na nagsimulang pumunta sa kanya. Nakita niyang nagmamadali ang mga halimaw sa kanya, kaya't lalo siyang nataranta at nagsimula siyang sumigaw sa kanya na buksan ang pinto. Sa wakas, binuksan ni Manjon ang pinto, ipinasok siya at isinarado ito. Ang babae ay sobrang natatakot na siya ay literal na pawis na pawis. Kahit gaano pa kalalim ang kanyang hingahin, hindi pa rin ito sapat para mapanatili siyang kalmado. Ang nag-aalalang si Manjon, tinitingnan ng lalaki ang babae, tinatanong kung ayos lang siya. Pero lalo siyang nalilito kung bakit siya napadpad dito sa ganitong lugar. Nang hindi talaga nagpapaliwanag, hinayla niya ang kanyang kamiseta at niyakap siya sa biglaang sorpresa, na nagdulot ng nakakalitong reaksyon mula sa ating lalaki. Ang lalaki ay talagang na-stun para makapagsalita habang patuloy siyang humihila sa kanyang kamiseta, bago nag-ipon ng lakas ng loob na itanong kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong ni Manjon kung ayos lang siya. Humiwalay si Yina bago siya pasalamatan ng buo. Ito ang pinakamahinahon na naging traito niya sa kanya, at umamin pa siyang kung wala ang tulong niya, baka zombie meat na siya ngayon. Ang hindi inaasahang mga salita ng pasasalamat niya ay talagang nakagulat sa ating lalaki dito, na nagdulot ng naguguluhang reaksyon habang siya ay umamin. Na siya ay masaya na makita siyang ligtas at buo. Tinitingnan ang paligid, napagtanto ni Yina na si Manjon lang ang nag-iisa sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag ng aming bida na umalis ang kanyang ina at hindi pa bumabalik sa loob ng 3 araw. Pero sa kabutihang palad, nakipag-ugnayan siya sa kanyang ina at mukhang maayos naman ito. Pagkatapos ng lahat, inilikas siya ng isang unit ng militar, kaya walang masamang mangyayari sa kanya. Nang marinig yun, natuwa si Yina. Dahil pinag-uusapan ng mga magulang, nagtanong siya kung ano na ang nangyari sa pamilya ni Yina. Inamin ng babae na ang kanyang ama ay maayos na nakatago sa isang ligtas na lugar. Tungkol sa kanyang ina, ipinakita ni Yina ang kanyang pag-aalala pero agad siyang umatras at sinabi na ang kanyang mga magulang ay maayos. Ayos, pinalitan niya ang usapan at humingi ng tubig. Sa totoo lang, hindi na siya nakainom ng ilang araw na. Humingi rin siya ng charger para maibalik ang kanyang telepono. Mabilis na lumipas ang oras, pero pagkatapos ay nakilala namin ang isang bagong problema. Ang batang ito ay parang demonyo na sumisipsip ng tubig. Wala nang natira sa estratehiya sa pagrasyon ni Bro dahil sa paraan ng kanyang pag-inom ng tubig. Talagang nag-aalala si Manjon, dahil kung sakaling maputol ang supply ng tubig, tiyak na sila ay mapapahamak sa buhay. Sa parehong oras, nauunawaan niya ang kanyang pananaw. Kakagaling lang ng babae mula sa isang zombie raid para makararating dito. Nagpasya si Manjon na tanungin kung bumisita siya dito direkta mula sa kanyang tahanan, dahil hindi ito nagiging napaka-absurd na magtago sa kanyang lugar. Talagang inamin ni Yina na nag-iisa siyang nakakaligtas sa labas ng ilang araw na. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makauwi, na sobrang ikinagulat ni Manjon.
Sinimula niya ang kanyang kwento sa pag-alala sa pag-uusap nila 3 araw na ang nakalipas. Pagkatapos noon, lumabas siya para magpasaya ng oras, at doon nagkagulo. Nagsisipagtakbuhan ang mga tao sa takot, nagpanik. Hindi malaman kung ano ang pinakamainam para sa kanya. Tumakbo rin siya at nagtago sa isang hagdang bahay malapit. Pagkaantala ng mahabang oras na umaasang may lalabas at magliligtas sa kanya, walang dumating. Nagulat si Manjan na si Yina ay nanatiling nakakaligtas sa labas na walang depensa mag-isa sa loob ng 3 buong araw. Sa kabutihang palad para sa kanya, may isang nakabukas na pinto malapit sa hagdang bato. Isang maliit na silid-pulong ang naging kanyang takbuhan, pero hindi ito makapagbigay sa kanya ng marami. Ang tanging mayroon siya ay isang banga ng tubig, at sa pamamagitan nito siya nagpatuloy sa kanyang buhay habang nandun siya. Pero pagdating ng 3 araw, labis na siyang pagod at hindi na kaya pang magpatuloy. Kailangan niyang makahanap ng pagkain at tubig para sa kanyang sariling kapakanan, kaya lumabas siya, umaasang makakauwi at makakasalubong ang pulis kung siya'y swerte. O akala niya, dahil ang tanging mga taong nakaharap niya ay mga undead na monsters na nginunguyang laman ng isa't isa at walang awa na pinapatay ang mga tao. Isang nakakatakot na realidad, at ang kanyang daan pauwi ay naharang. Kaya sinubukan niyang maghanap ng ibang daan, sumisiksik sa eskinita para makarating sa kanyang barangay. Napagtanto na nadadaan din siya sa barangay ni Manjan. Sa kasamaang palad, kahit na ginamit ang eskinita, nakakita pa siya ng ibang daan na nahahadlangan ng mga zombie. Walang paraan para makalusot siya nang hindi napapansin, pero nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob para tahakin ang daan. Habang tumatakbo, naaalala niya na malapit lang ang bahay ni Manjan, at bahagya niyang naaalala ang lokasyon dahil sa kanyang nakaraang pagbisita. Desperado siyang umaasang buhay si Manjan, dahil nga nakauwi siya ng ligtas 3 araw na ang nakalipas. Hindi alam kung ano ang dapat itawag sa kanila, maingat siyang lumihis sa mga patay na nabubuhay hanggang siya ay. Sa wakas ay malapit na sa bahay ni Manjan, at ganyan siya nakarating dito. Nagulat si Manjan na nagawa niyang lumabas at gumawa ng ganitong matatapang na desisyon. Pero siya'y may utang na loob sa kanya, masaya na malaman na nandito siya, kundi ay wala na siyang pag-asa. Tumayo si Yina, sumisigaw na nakakaramdam siya ng dumi at gusto niyang maligo kung okay ang tubig. Nasal ayan ang kanyang mga paisang kilikili, hindi sinasadyang naging creepy si Manjan nang alukin siya ng bagong set ng damit na isusuot. Pero maling interpretasyon nito ni Yina, at sinimulan siyang sip-a ng todo dahil sa hindi angkop na mungkahi. Nakakaawa. Paulit-ulit na tinawag siyang loser habang sinisipa siya, at siya. Hindi pa niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Pagod na si Yina at talagang gustong maligo, pero kahit papaano magalang siyang nagtanong sa kanya. Nagkakamali si Manjan sa kanyang mga salita at pinapayagan siyang gawin ang gusto niya. Wala pa rin siyang ideya kung bakit siya pinahirapan ng galit na sipa ni Yina kanina. Habang abala siyang naliligo, pumasok si Manjan sa estado ng pagninilay. Bago siya dumating, balak niyang lumabas at maglakbay mag-isa. Pero ngayon na naiiwan siya kay Yina, nakakaramdam siya ng pagkakamali sa pag-iwan sa kanya at sa pag-prioritize ng kanyang sariling pangangailangan. Sa parehong oras, kung mananatili sila rito, wala silang walang katapusang yaman. Ang pagkain na itinago niya ay sapat lamang para sa isang tao sa loob ng 1 buwan. Ang kanilang mga yaman ay automatikong kinulangan ngayon. Talagang malungkot ang sitwasyon at nagtutulak sa kanya na maging desperado. Pero naguguluhan din siya na ang mataas na uri na si Han Yina ay kusa pang naliligo sa kanyang bahay. Napakakakatawa nito gaya ng wakas ng mundo. Naaalala ang kanilang mga nakaraang interaksyon sa kanilang paaralan, naisip niya kung gaano siya kalamag na hindi niya man lang inisip na makipag-ugnayan ng mata sa lalaki. Isa lamang siyang insekto at abala sa kanyang paningin. Nagtataka si Manjan nang humingi siya ng set ng damit mula sa kanya, dahil suot niya ang parehong kasuutan sa loob ng 3 araw. Agad siyang naghanap ng mga damit, nagtatanong kung anong uri ng mga damit na gusto niyang isuot. Hindi talaga importante kay Yina ang panatilihin ang kanyang fashion sense sa gitna ng isang napakalalang apokalipsis, kaya okay lang sa kanya ang kahit ano. At saka, tinatawag niya siyang short king sa gitna ng lahat ng ito. Napapahampas ang bro na walang dahilan. Habang nagbibigay si Manjan ng kanyang mga damit, medyo nahihiya siya. Agad na nahanap ni Yina ang amoy na nakakadiri at humihiling ng ibang may susuot.
Pero sa kasamaang palad, pare-pareho ang amoy ng lahat ng kanyang mga damit, kaya walang pagbabago. Matapos isuot ang kanyang bagong kasuotan, labis na naiinis si Hina sa kapansin-pansing, hindi matiis na amoy. Pero umaasa siyang makakayanan ng paghihirap hanggang matuyo ang kanyang mga damit. Pinaalalahanan niya siya na mag-spray ng mga ito. Maayos na lugar at iniisip na totoo ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga lalaking hindi malinis kapag sila ay nag-iisa. Hindi ito nakakatulong na siya ay sensitibo sa amoy. Tumatawa lang ang babae, isinasaalang-alang ang bigat ng sitwasyon nila. Hindi alam ni Manjon kung ano ang iisipin sa kanya at iniisip niyang baka nawalan siya ng bait kung nag-aalala siya sa amoy sa gitna ng isang zombie apocalypse. Sa labas, ang mga zombie ay nag-uungol at nagdudulot ng kaguluhan. Pero sa loob, kakatapos lang kumain ni Manjon at Hina. Gusto niyang malaman ang mga iniisip niya tungkol sa plano nila at iniisip na may darating na tutulong sa kanila kung maghihintay sila ng sapat na panahon. Ipinahayag ni Manjon na ang sarili niyang plano bago siya dumating ay lumipat sa isang ibang lokasyon mula bukas. Ang ideyang ito ay mukhang katawa-tawa kay Hina, na iniisip na ito ay stupid na iwanan ang pagkain at tubig nang marami sila nito sa kanya. Siya ay natatakot dahil halos namatay siya sa daan papunta dito. Kaya ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglabas. Pinaliwanag ni Manjon na hindi niya naiisip na gawin yun ngayon na magkasama sila. Naniniwala rin siya na dapat nilang sundin ang diskarte ni Hina at maghintay na may sumagip sa kanila sa meantime. Pero natatakot si Hina na aminin na nanganganib silang maubusan ng mga pinagkukunan. Sa totoo lang, hindi ko na siya maintindihan sa puntong ito. Gusto ba niyang lumabas ang ating batang lalaki sa kanyang makuha? Nalilito si Hina at malinaw na wala siyang magandang sinasabi, habang ipinaliliwanag ni Manjon na madali nilang mababangkawasan ang mga bahay sa itaas at makakalap ng kanilang mga yaman upang madagdagan ang kanilang tsansa sa kaligtasan. Pero may posibilidad na makatagpo sila ng mga nahawahan na zombies, dahil alam niya na ang bubong lamang ang ligtas mula sa panganib. At kung mangyari yun, kung maubusan sila ng pagkain, wala nang ibang lohikal na pagpipilian kundi lumabas. Nakatakot si Hina at matinding tinutulan ang ideya, kahit na sinisikap ni Manjon na ipaliwanag na kinakailangan para sa kanila na pumatay. Sa ngayon, ayaw niyang isipin ang anumang madidilim na posibleng hinaharap. Iniisip din niya na siya lang naman ang nagtutulak na lumabas dahil hindi pa niya nakita kung ano ang itsura ng mundo ngayon. Sobrang dami ng mga zombie at pinapatumba nila ang sinumang tao na malapit. Ipinagpapanukala ni Manjon na ang kanyang pagdating sa lugar na ito ay isang kahangahangang tagumpay na, at kung nakapaglakbay siya ng 1 kilometro na puno ng mga zombie, marahil ang kanilang mga pagkakataon ay hindi naman ganon kabangis. Nagulat si Hina na makita siyang talagang umusad sa kanyang mga salita imbes na matakot ng lubusan. Sumagot si Manjon na sa katapusan ng araw, nakakatagpo sila ng mga zombie, at personal niyang nakumpirma na ang isang kagat ay maaaring turn anyone into one. Gayunpaman, hindi siya talagang nagmamalasakit sa kanyang buhay, kaya wala siyang ganitong takot kung sakaling pumalpak ang mga bagay. Sa kanyang buhay, wala namang magbabago kahit mamatay siya. Anong malungkot na pag-amin? Sa halip na bigyan siya ng aliw o konsolasyon, iniisa-isa siya ni Hina at sinasabing iniisip lamang niya ang kanyang panig. Ayaw niyang maging zombie at nais na tapusin ang kanyang edukasyon sa ibang bansa, na isang nakakatawang pag-amin dahil sino ang magtuturo sa kanya. Si Professor Undead Walker, naalala ni Manjon na nakaligtas si Hina dahil sa pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa mga zombie, kaya marahil yun ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Dagdag pa niya na, lahat ng zombie ay may kakayahang tumakbo patungo sa kanilang direksyon. Ang ilan sa kanila ay malubhang nasugatan at naglalakad ng dahan-dahan, habang ang iba ay hindi kahit makagalaw at tila ganap na hindi makakilos. Gayun din, kahit considered ang kanilang bilis sa pagtakbo, mas mabagal pa ito kaysa sa isang karaniwang tao. At iyon ay nangangahulugan na mayroon silang magandang pagkakataon na mas maunahan ang mga zombie. Para bigyan siya ng halimbawa, binanggit ni Manjon ang laro ng tag. Sa tingin niya, madali itong isipin na parang naglalaro sila ng laro, at maaari itong magdagdag sa excitement kaysa sa takot. Tumitig si Hina sa kanya na may pinakamalamig na mata, hindi makapaniwala na ang taong ito ay basta-basta nagmumungkahi ng isang zombie apocalypse, isang malaking laro ng tag. Tumigil sila sa pambibiro, kaysa kay Hina na umamin na tapos na siya sa araw na ito at gusto niyang matulog.
Wala na siyang tulog sa mga nakaraang araw. Nagdesisyon si Manjon na humanap ng maraming kumot at binuo ang kanilang mga kama ng magkasama. Si Hina ay nagdududa sa kanyang plano at inutusan siyang matulog malapit sa banyo. Ayaw ni Bro. Pinapaalala niya sa kanya na sa kanya ang bahay at ayaw niyang matulog malapit sa pintuan ng banyo. Nang makita na hindi siya makapartido, sumang-ayon si Hina at napagtanto niyang nasa bahay siya ng estranghero. Sumang-ayon siyang matulog malapit sa lugar na iyon. Lalo pang naging katawa-tawa ang kanyang mga salita habang casually niyang sinasabi na matutulog siya sa labas sa hagdang bahay. May mga isyu si Manjon sa pag-unawa sa kanya at sinubukan niyang akitin. Pero pinapaalala ni Hina sa kanya na sa kanya ang lugar, kaya makakatulog siya ng comfortable. Binibigyang diin ni Manjon na ayaw niyang lumabas siya. Nagtatawa si Hina at natutuwang kinuha niya ang bitag mula sa isang biro lang. Okay lang sa kanya na matulog sa kusina. Patuloy silang nagtatalo at sa huli, natalo ang ating binata sa walang kwentang argumento at sa wakas ay natulog siya malapit sa pintuan ng banyo. Nagpapasalamat pa rin siya na nasa ilalim ng ligtas na silungan dahil iyon ang pinakamahalaga sa lahat. At kahit pinahahalagahan niya ang presensya ni Hina, iniisip din niya na mataray siya na nakakatawa. Nagpatuloy ang gabi na may mga zombie na nagrurugto sa labas. Si Hina ay labis na nababahala at tila hindi makatulog. Tawagin siya ng biglaan, nag-aalala na gumising siya. Sa kanyang gulat, personal na hinihiling ni Hina na matulog siya sa kanyang kwarto dahil natatakot siyang mag-isa. Gusto ko talaga ang malambot na eksenang ito, na nagpapakita ng mga karakter na mahina kahit laban sa kanilang mga personalidad. At ganun nga ang nangyayari. Nakarating ang aming binata sa kanyang kwarto at umupo sa sulok habang naririnig ang mga vampira sa labas. Si Hina ay nakatulog habang siya ay nandito, nagmamalasakit para sa kanya. Ipinaliwanag ni Hina na narinig niya ang ganitong nakakatakot na tunog ng maraming beses habang siya ay nagtatago sa labas. At gayunpaman, hindi pa rin siya sanay dito. Sobrang nakakatakot na lampas sa paghahambing. Sa kanyang kaawa-awang kalagayan, umamin siya, naiwan ang kanyang ina, pero ang aming bata ay nandyan lang nakaupo, tahimik na hinihintay, walang sinasabi. Umaga na at ang mga zombie ay maingay pa rin tulad ng dati. Sa kabutihang palad, si Hina ay nakatulog ng mahimbing, habang si Manjon ay nahihirapan dahil siya ay natulog ng maraming oras. Nakakatuwang isipin para sa kanya na ang parehong babae na takot na matulog ay ngayon ay natutulog na parang bato. 9 na ng umaga, kaya't si Hina ay sa wakas ay nagising. Siya ay magaan ng pakiramdam pero nagulat din na makita siyang nagsusuot ng jacket para lumabas. Ipinaliwanag ni Manjon na gusto niyang pumunta at tingnan ang bubungan para makita kung paano sila. Agad siyang natatakot na ang infected na zombie ay biglang lalabas mula sa wala at atakihin siya sa bubong, kahit na dati na siyang nagkumpirma ng iba. Pero tinatrato ni Manjon ang usaping ito na parang wala lang at sinasabi na iiwasan niya ang kapalarang iyon ng maingat. Sinubukan niyang anyayahan siya, ngunit sinalubong ito ng matinding pagtanggi. Kaya't dapat siyang manatili dito habang papalabas siya. Pumasok si Manjon sa hagdang bahay at bigla niyang napansin ang bitak sa salamin na wala noon. Ito ay masamang balita dahil kahit ang salamin ay may hangganan, at hindi ito tatagal ng matagal. Sa kanyang pagkabigla, narinig ni Hina ang boses mula sa likod habang inamin niyang mabaho ang lugar. Humarap siya na nagulat na makita siyang sumusunod sa kanya. Biglang dumating. May masamang pakiramdam siya pero nagpa siya ang mag-asawa na umakyat sa tuktok. Doon, labis na natakot si Manjon nang makita ang bangkay ng girlfriend ng lalaki sa bubong. Siya ay pinatay, at nang makita niya ang malupit na kapalaran nito, nag-alay ang binata ng panalangin. Naghihintay si Hina sa labas, at nakahilikil siya na walang tao sa loob. Ibinahagi ni Manjon ang malungkot na balita at ipinaglaban na mas mabuti na huwag silang pumasok. Tinalakay nila ang estratehiya na mag-apoy sa pag-asang mahuli sila ng rescue helicopter, ngunit kailangan din ng tamang oras para magtagumpay iyon. Inirekomenda ni Hina na gumawa sila ng isang bagay ng maaga, isang bagay na madaling tumakbo pag narinig ang helicopter. Sinabi ni Manjon na hindi magiging kapansin-pansin ang apoy para sa helicopter. Siya ay nagtataka kung dapat silang maghanap ng ibang mga nakaligtas sa paligid. Ang tanga niyang ito ay talagang nagsimula ng sumisigaw para makakuha ng atensyon ng iba,
na isang masamang estratehiya ayon kay Manjan habang nagbibigay siya ng babala sa kanya tungkol sa basag na pintuan, at ganoon naging sitwasyon ng magkasintahan na kailangan nilang mabuhay ng mag-isa sa parehong lugar. Habang sila ay nakabantay at nag-iisa, nagtatanong ang babaeng mahilig makipag-chat tungkol sa kanyang uri ng MBTI. Sa simpleng salita, ito ay talagang isang pagsusuri ng personalidad na may 16th na iba't ibang personalidad. Maaari mo itong kunin online, sarili mo, sa kahit anong paraan, mukhang hindi siya pamilyar dito, at umaabot sa isip niya na hindi rin siya gumagamit ng Instagram, at kahit na gumagamit siya, handa siyang tumaya sa kanyang buhay na hindi siya lalampas sa 50 na taga-subaybay. Ang babae ay narito at pinapahirapan siya ng libre. Nagnanais siyang malaman kung ano ang mga gusto niyang tamasahin sa kanyang buhay, at nang magsalita siya tungkol sa paglalaro at kung paano niya nasisiyahan sa laro ng zombie na tinatawag na Rage Z, nagtatawanan siya sa kanya. Biro pa niya, wala nang dahilan para maglaro ng laro ng zombie, ngayon na ang buong mundo nila ay naranasan na ang totoong apokalipsis. Bumalik sa MBTI test, iniisip niyang magiging introvert siya sa kategoryang yun. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang shut-in na walang ginagawa na sosyal sa buong buhay niya. Tinanong niya kung siya ba ay mas spontaneous o mas planning type, na isa pang kategorya sa MBTI scale. Si Manjan ay nag-iisip na ang babaeng ito ay talagang madaldal, dahil maaari silang mamatay bukas, pero hindi tumitigil ang kanyang pagsasalita. Dahil hindi niya alam ang tungkol sa MBTI, hindi niya alam kung ano ang iisipin sa kanyang personalidad. Ang katotohanan ay, siya pa rin ang parehong babae na hindi man lang tumingin sa kanya bago ang apocalypse. Gayunpaman, hindi nagbago na siya ay nakadikit sa isang lumang crush. Pinas playfully siya at patuloy na nagsasalita ulit-ulit, habang nag-iisip ang introvert na si Manjan kung ito bang karanasan ay magandang bagay. Hindi niya kailanman naisip na matatagpuan siya sa ganitong paraan. Ang lalaki ay tila talunan, kahit na hindi niya inasahan na mangyari ito. Napagtanto niyang nawala siya sa kanyang mga iniisip, siya ay sumisigaw para sa atensyon, tinatawag ang kanyang pangalan at nagtatanong kung bakit siya hindi pinapansin. Si Manjan ay nataman at nagising mula sa kanyang pag-iisip, namamalayan na siya ay naanod. Ito ay malubhang pagkabigla kay Yina, na na-offend sa ideya na may lalaking naanod sa harap ng kanyang ganda. At sa totoo lang, medyo tama siya. Ilang araw ang lumipas ng mabilis. Siya ay casual na umuugoy habang tinatangkilik ang pagbabasa. Isang comics. Tinanong ni Yina kung tapos na siya sa labahan dahil sobrang gutom na siya. Ang babae ay parang isang patay na bigat na walang ginawa kundi umasa sa kanya, sa puntong kahit si Manjan ay naiinip at gustong tumakas sa kanyang sarili. Ayaw niya talagang maging alipin niya na napipilitang gawin ng kanyang labahan, na akma rin sa kanyang personalidad na hindi kayang ipahayag ng malinaw ang kanyang mga emosyon. Dahil wala ng kuryente, kailangan niyang magbanlo ng mga damit sa kamay. Sa kabutihang palad, maayos ang daloy ng tubig, pero ibang usapan ang pagkain. Nang matapos na ang lahat, sinabi niya sa kanya na aalis na siya. Pinaalala ni Yina na huwag siyang maging huli. Gusto niyang bumalik siya sa loob ng 30 minuto, nagbabanta pa sa kanya kung magtatangkang mahuli. Talagang nahihirapan si Manjan dito, pero lumabas siya. Ang kasalukuyan niyang rutina ay binubuo ng pag-iikot sa paligid ng kapaligiran nang hindi bababa sa isang beses sa isang araw gamit ang mga ligtas na daan. Matapos pag-aralan ng pag-uugali ng mga nahawa ang zombie, napagpasya niya na kumikilos sila katulad ng mga nasa laro. Parang kaso ng rabies, umaatake lamang sila sa mga buhay na tao at ayaw na sa mga patay o nahawa na katulad nila. Napansin din niya na limitado ang kanilang paningin at hindi kanila mapapansin mula sa malayo. Pero nag-iiba-iba ang katangiang ito sa bawat zombie. Ang kanilang pandinig ay labis na, maging isang tunay na gyera. Kailangan ni Manjan na maging maingat. Sa wakas, mukhang hindi nila gusto ang sikat ng araw at hindi gaanong lumalabas sa araw kumpara sa gabi. Dahil lang sa detalyeng yun, iniisip niyang napakahalaga na iwasan nila ang mga gabi. Isang detalye pa ang tumama sa kanya. Ang pag-uugali ng mga infected na zombie ay medyo katulad ng laro na nilalaro niya. Nagtataka siya kung siya ang nagiging delusyonal sa paghahambing ng dalawang sitwasyon, o baka naman ito ay isang nakakatawang pagkakataon. Pero kung ganoon, kung talagang pareho ang mga zombie sa laro, natatakot si Manjan na ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Tiyak na magwawakas na.
Sa kanyang apartment, sobrang nababato si Yina sa pagbabasa ng comics. Hindi niya alam ang gagawin, at lalo siyang naiirita dahil muli na namang nahuli si Manjon. Lumalala ang kanyang inis nang mapansin niyang madalas siyang tinatanggihan ito, na sa tingin niya ay kailangan ng solusyon agad. Wow, talagang tinitratong alipin niya si Manjon. Sa kanyang gulat, narinig ni Yina ang tunog ng helikopter mula sa labas. Maaaring mukhang may pag-asa, pero sa huli, hindi naman siya makagawa ng anuman na makabuluhan. Ang huling dumating ang helikopter, ipinapatupad ng mga ito ang kanilang estratehiya gamit ang apoy at pumapayag pang humingi ng tulong. Pero talagang nabigo ang estratehiyang yon, kaya't sumuko sila. Buong buo, dumaan ang oras, at ngayon talagang nagsisimula ng kabahan si Yina. Siya'y nag-aalala at kinakagat ang kanyang mga kuko sa paghihintay sa pagdating ni Manjon. Isang buong oras na ang lumipas mula nang siya ay umalis, at wala pa rin siya sa bahay, sapat na iyon para mag-alala siya. Iniisip niya kung nanap ang siya o kung anumang masama ang nangyari. Upang itago ang kanyang takot, nangako pa siyang sasaktan siya pagbalik niya. Iniisip niya na tila may pagkahilig si Manjon na masaktan bago sumunod sa mga utos. Tiyak si Yina na hindi niya papayagan siyang umalis simula bukas ng umaga. Pero heto ang nakakatawang bahagi. Naghintay siya hanggang lumubog ang araw, at wala pa rin. Hindi bumalik. Si Yina ay nag-aalala ng labis at umaasang hindi siya patay sa labas. Sa pagdapo ng araw, mas dadami pang mga infected na zombie na manghuhuli sa kanya. Siya'y nalulumbay sa takot, halos tinatanggap na wala na siyang aasahang babalik. Ang dalaga ay nananawagan para sa kanyang pagbabalik, natatakot na baka maiwan na naman siyang mag-isa. Bueno sa kanya, ang ating batang lalaki ay may gintong puso at umuwi. Gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay, pero hindi niya inaasahan na ganito siya kalungkot. Ang mga mata ni Yina ay punong-puno ng luha, at siya ay nasa bingit ng pag-iyak. Iniwan siya nito ng mahigit 3 oras matapos ang lahat. Ang unang ginawa niya ay sinuntok siya dahil sa pagiging tanga, pero pinigilan siya nito upang ipakita sa kanya kung ano ang nakita niya. Nakakuha siya ng leaflet mula sa helicopter kanina. Siya mismo ang nagpunta para kolektahin ang lahat ng ito, na dahilan kung bakit siya nahuli. Nagtataka si Yina nang mabasa ang leaflet, hindi makaintindi kung ano ang nangyayari. Ito ay isang anunsyo ng lockdown para sa buong Gangbok region sa ika-10 ng buwan. At ito ay nakababak sa kanila dahil doon sila naruroon. Sa isang araw na lang, wala na talagang paraan para makaligtas sila. Sinabi ni Manjon na basahin din niya ang likod ng leaflet, na nagsasalita tungkol sa estado ng kaligtasan ng rehiyon. Lumalabas na ang kanilang barangay ay may mas mababang rate ng impeksyon kumpara sa ibang bahagi ng rehiyon. Doon, may mga lugar na ligtas, habang ang iba naman ay itinuturing na napaka-delikado. Sa madaling salita, bobo ka kung papasok ka sa mga ganoong barangay. Ang pinakamasamang bahagi ay ang kanilang relihiyon ay nakatakdang umabot sa antas ng delikado rin. Kaya ang kanilang orihinal na plano na manatili sa isang lugar ay ngayon ay laban sa kanila. Nagtataka si Yina kung makakaalis pa ba sila sa rehiyon sa natitirang oras na mayroon sila. Nasa mga tanong siya ngayon, pero habang nag-uusap siya, si Manjon ay nagtatrabaho ng mabigat gamit ang kanyang isip para sa kanilang dalawa at nag-iisip kung gaano katikat ang isang napakadelikadong lugar. Bagamat nagdududa siya sa mga salita sa leaflet, hindi pa rin siya makagawa ng iba kundi tanggapin ang impormasyon na ibinibigay sa kanya. Alam na ang mga lugar tulad ng Nawan at Weizangbu ay hindi maaaring daanan, hindi sila makakatakas patungong hilaga ng Seoul. Ipinahayag ni Manjon ang kanilang layunin. Dapat nilang samantalahin ang bawat pagkakataon upang makarating sa Ilog Han. Ang pinakamabilis na daan papunta roon ay sa pamamagitan ng Songdong o Dongdaemen. Pero dahil sa mga lugar na iyon ay mukhang mapanganib, kailangan nilang umasa sa kanilang swerte sa paggamit ng silangang bahagi. Dahil maikli ang oras, kailangan nilang magmadali ngayon. Iniisip ni Manjon na dapat nilang targetin ang rehiyon ng Yangchundong, na ligtas kahit na medyo lumihis. May tiwala rin siya sa militar o sa pulis na mapanatili ang mga ligtas na zone. Na nangangahulugang mas mataas ang posibilidad na makaligtas. Nawawala ng salita si Yina dahil sa kanyang mahusay na estratehiya. Akala niya ay talunan lang siya hanggang sa puntong ito, pero lumalabas na kaya niyang makaisip ng paraan para makalabas sa sitwasyon.
Hindi nag-aalala si Manjan at binibigyang diin ang pangangailangan na umalis kaagad. Si Hina ay nag-aatubili at tila hindi handang umalis. Gusto pa niyang kumain ng hapunan. Kahit si Manjan ay naniniwala na mas mainam na umalis ng maaga sa umaga dahil nagiging agresibo ang mga zombie sa gabi. Bukod dito, talagang nagtatanong siya sa kanilang posibilidad na makatakas sa isang ligtas na lugar. Nagmamakaawa si Hina na maghintay pa ng ilang araw hanggang sa may makaligtas sa kanila. Ang kanyang naive na paraan ay nagiging dahilan para maging mas matatag si Manjan sa kanya. Malamig niyang pinaalalahanan siya na ayos lang sa kanya na iwanan siya dito para mamatay ng miserable sa basement. Pero aalis na siya bukas kahit ano paman. Wala talagang masabing sagot ang babae at napagtanto niyang kailangan niyang sumuko. Tinatanggap niya ito at humaharap upang aipak ang kanyang gamit. Binibigyan siya ng aming boy ng direksyon sa isang bag na maaari niyang gamitin. Sa sumunod na araw, nakasinag ang araw at oras na para umalis sila. Kahit ayaw niya, kailangan ni Hina. Tinatanong din ni Manjan kung ayos lang sa kanya na iwanan ang ospital ng kanyang ama. Naalala niyang nagtatrabaho ang kanyang ama sa ospital, kaya iniisip niyang dapat siyang tumingin man lang. Sa kanya, bilang tugon, nagpapakita si Hina ng naguguluhang at nag-aalala na ekspresyon. Pagkatapos ay ginagaya niya ang kanyang mukha at sinasabing hindi nila kailangang gawin yun, dahil nakatakas na ang kanyang mga magulang mula sa gangbang ng ligtas. Ito ang katotohanan na hindi niya maipalam sa kanya at unang pagkakataon. Ang katotohanan na iniwan siya ng kanyang mga magulang. Si Manjan ay wala sa saloobin, ngunit hindi siya nagsasalita. Lumabas sila, dahan-dahan at maingat na naglalakad. Siya ang nangunguna at naglilinis ng mga daan para sa kanila. Sa ganitong paraan, nalilinis nila ang isang kalye, kahit na may mga bampira na nagwawala. Patuloy silang naglalakad hanggang sa tuluyan silang makaalis sa nayon. Si Hina ay talagang nagulat sa kung gaano ito kadali para sa kanila na makaligtas sa ngayon. Iniisip niya ang kanyang reaksyon, mula kanina ay nagdulot sa kanya ng takot na lampas sa realidad. Kahit na ganoon, pinapaalalahanan pa rin siya ni Arboy na mag-ingat sa mga madidilim na lugar. Dahil talagang aktibo ang mga zombie. Kahit na totoo na hindi agresibong umaatake ang mga zombie sa ilalim ng sikat ng araw, hindi ibig sabihin nito na ganoon din sa bawat zombie. Matagal na silang naglalakad at nagulat siya kung gaano kalayo ang teritoryo ng Yongcheongdong. Hinihikayat siya ni Manjan na magpatuloy sa paglalakad, kahit na nagrereklamo siya na walang bisikleta para sa mga ganitong sitwasyon. Kahit na umaayon si Arboy sa kanyang mga ideya, pinapaalala pa rin niya na hindi nila magagamit ang mga shared scooter dahil sa mga isyu sa koneksyon. Pero ang talagang kawili-wiling bahagi, napansin niya na wala ng mga bisikleta. Biglang humiling si Hina ng 5 minutong pahinga, dahil nakapagdala na sila ng kaunting distansya at pagod na siya. Masakit ang mga binti niya. Iniisip ito ni Manjan at inasar siya sa pagsuggest na pumunta sa isang kafe para sa kape. Ang lakas ng loob niya ay nagsimula ng makainis sa kanya mula nang umalis sila sa bahay niya. Sumisigaw siya sa kanya kaya sinabihan siya niyang kalmado lang siya kung ayaw niyang maging patay na karne. Lumipas pa ang oras at hindi pa rin sila nandyan. Matalinong hinihila siya ni Manjan sa pagsasabi na malapit na sila. Nagpatuloy siyang maglakad at makinig sa kanyang mga reklamo. Ang tao ay nagtatrato kasi siya'y parang bata at hindi niya man lang siya pinapayagang uminom ng tubig. Pareho silang dumating sa harap ng isang balakid upang paghiwalayin ang mga rehiyon. Ipinaliwanag ni Manjan na nandito na sila at sa pagtingin sa malaking balakid na ito, sigurado siyang magiging ayos sila. Masaya si Hina sa pag-asa na makahanap ng mga nakaligtas, pero may nakakabother sa kanya. Talagang nalulungkot ang pangunahing tauhan kung bakit walang mga gwardya o mga tao sa paligid ng balakid upang tiyaking ligtas ito. Sa parehong oras, hindi pa nakita o narinig ni Hina ang isang infected na zombie, kaya mukhang ayos pa ang lugar hanggang ngayon. Bigla siyang nagmungkahi na magtago sila sandali para makapagpahinga. Naglalakad sila ng walang magpahinga pagkatapos ng lahat, pero hindi ito pinapayagan ni Manjan. Ang lalaking ito ay nag-eensayo upang maging David Goggins. Sinabi rin niya sa kanya na tumigil sa pagiging drama queen at sumunod na lang. Ang kanyang mga salita ay nagiging malamig at minsan ay sinumpa pa siya ni Hina sa kanyang kapal ng mukha. Well, ganoon sila nagtapos sa kanilang munting pagtatalo sa simula. Dumadaloy ang luha sa kanyang mukha habang nakatitig si Manjan sa kanya ng malamig.
Sa kanyang gulat, talagang nag-sorry siya. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya nagulat ngayon. Ang aming batang lalaki ay natatakot dahil may mga zombie na tumatakbo papunta sa kanila ng buong bilis. Si Hina ay sumisigaw sa pagkakita sa mga zombie habang hinahawakan niya ang kanyang kamay at tumatakbo. Para dito ng buong bilis. Swerte na mas mabilis sila kaysa sa mga zombie, pero walang paliwanag kung bakit ang isang ligtas na kapitbahayan ay napupuno ng mga patay na buhay. Iminungkahi ni Manjon na tumakbo muna at swerte namang nakita ang isang nakaligtas sa unahan. Ang lalaki ay nagdala sa kanila sa loob at mabilis nilang sinubukang isara ang gate. Nagtataka si Hina na ang dami niyang ginagawa para sa kanya, habang inuutusan siyang magtago lang. Sa tulong ng isa pang lalaki, nakuha nilang isara ang lugar. Pero sa kasamaang palad, nawasak ng zombie ang barricade. Nang wala ng barricade, sinabi niyang tumakbo sila para sa kanilang buhay. Nakita ni Manjon na natatakot si Hina, kaya inutusan siya na tumakbo sa likod. Pareho silang tumatakbo. Sinasalubong siya ng isang zombie na humahabol sa kanila. Tinulungan niya siyang makabangon sa ibabaw ng ilang muebles. Sa kasamaang palad, kailangan nilang bumaba mula sa taas para makarating sa susunod na gate. Buti na lang naayos ng dalawa ang landing, pero masama ang pagkakalanding ni Hina at nasprain ang kanyang paa bilang resulta. Hindi maganda ang araw ng lalaki. Naghihirap siya sa lahat ng kalokohan niya para lang sa batang ito na mabaigo na naman sa kanya. Ang mga zombie ay papalapit na at malapit na silang maabot. Sa sandaling ito, kailangang gumawa ng desisyon. Naalala ng binubuli na bata ang kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga salita ni Hina sa kanya. Pinatanggal niya itong lumaban, na humarap sa mga nangbuli sa kanya. At naalala din niya na kung patuloy siyang mamumuhay ng ganito, ang kanyang buhay ay magiging miserable. Kaya sa sandaling ito pinipili niyang maging matatag. Kinuha niya ang isang talam, handang harapin ang kanyang kamatayan. At sa gulat ni Hina, tumayo siya upang protektahan siya. Kahit na ang kamatayan ay maaaring kumakatok sa kanyang pinto, tumanggi si Young Manjon na mamatay na isang duwag.